Denise POV. Nagising ako kinabukasan na mabigat ang ulo. Nasapo ko pa ito, pero parang nawala yun na ma-realize ko kung nasaan ako. I am in a hotel and I'm naked. Natutup kong bibig ko sa takot. Unti-unting bumalong ang luha ko habang nanginginig ang katawan ko. Pinakiramdaman ko ang sarili ko, pero parang wala naman nangyari sa akin. Wala namang masakit, dahil kung may gumamit man sa akin ay mararamdaman ko yon. Agad akong nagbihis at hinagilap ang mga gamit ko. Nandito naman ang telepono ko at ang bag ko. Agad akong lumabas ng hotel at tatawagan ko sana si Luke, pero lowbat ang phone ko. Mabuti na lang at may taxi sa labas kaya agad akong nakasakay. Inayos ko ang sarili ko pero hindi ko taga mapigilan na maiyak. Ano bang nangyari? Bastang alam ko na wala ako ng malay. Agad akong umakyat sa unit ni Tristan. Natatakot ako dahil siguradong nakauwi na to kagabi at hinahanap na ako. Pagpasok ko ay nagulat ako sa tumambad sa mata ko. Magulo ang bahay, basag ang ilang mga gamit at nagkalat ang bubog. Love? Nag-aalala kong tawag pero walang sumasagot. Pinulot ko ang mga picture frames namin na nakadisplay sa sala. Dahan na sa lapag to lahat. Basag din ang mga salamin nito, kaya lalo kong nakaramdam ng takot. Love? Muli kong tawag at nagulat ako nang lumabas si Tristan sa kwarto. Wala tong damit pang itaas at jeans lang niya ang suot niya. Magulo ang buhok niya at namumula ang mga mata. Finally! Sabi ni Tristan at agad akong kinalabutan sa sinabi niya. Love, bakit ang gulo dito? Bakit ang agang amoy alak ka? Tanong ko sa kanya pero tumawa lang siya na malakas. I want to celebrate me, amor. Lumapit to sa akin at saka hinaplos ang pisngi ko. Who would have thought na ang babaeng pinakaingat-ingatan ko ay isa palang basura? Nanlalaki ang mata ko sa sinabi ni Tristan. Hanggang maramdaman kong sakal-sakal na niya ako. Love, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi na ako halos makahinga sa unting-unting paghigpit ng kamay niya sa leeg ko. Hindi ako makahinga. Sabi ko pa habang tapik-tapik ko ang kamay ni Tristan. He just laughed. A mocking laugh na nakakakilabot. Did you enjoy being fucked by another man? Love, ano bang sinasabi mo? You! Don't you ever call me that! My tears fell at saka ko pinilit inabot ang pisngi ni Tristan. I am suffocating hanggang sa bitawan ako ni Tristan at magsisigaw. I fell on the floor while catching my breath. Napaubo ako habang nanlalabo ang mata ko. Love! Tawag ko ulit dito hanggang sa maramdaman ko ang paghila niya sa akin. Hinatak niya ako papunta sa kwarto at pabayang itinulak sa kama. Ano bang nangyayari sa'yo? Umiiyak na ako dahil sa sakit na nararamdaman ko. But it pains me more seeing how much he hates me. Hubad! Sigaw ni Tristan. Kaya naman natulala ako at hindi ako nakakilos. Don't make me repeat myself. You slut! Maghubad ka! Kinuha ni Tristan ang isang figurine sa tabi niya at buong lakas na hinagi sa pader. Sa lakas ng impact ay naramdaman ko ang pagtalsik ng bubog sa noo ko. Tristan, please pag-usapan natin to. Do it now! Utos niya sa akin while his eyes is forming with anger. Agad kong binalot ang hubad na katawan ko ng kumot while my tears are endlessly falling from my eyes. Paulit-ulit akong ginamit ni Tristan. Ramdam ko ang sakit sa buong katawan ko. Pero mas masakit ang nararamdaman ng puso ko. Inangkin niya ako na walang pag-iingat. Daig ko pang basura sa paraan ng pag-angkin niya sa akin. Dumadaing ako dahil masakit. Pero mas lalo siyang nagalit at sinampal ako. Nasapok ko ang mukha ko at tuluyang inilabas ang sama ng loob. My face hurts nang dahil sa sampal ni Tristan. Masakit ang leeg ko dahil sa sakal niya. Ang braso ko at ang binti ay masakit din dahil sa mahinang suntok na inabot ko kay Tristan. Gusto ko manlaban pero hindi ko magawa dahil sa lakas niya. Panay ang mura niya. Panay ang tawag niya sa akin ng basura. I'm slut. I'm flirty. Nakakadiri. Napasiksik ako sa headboard nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo.
Nakaligo na si Tristan at hindi ko magawang tingnan siya. Alam ko na nasa akin ang mga mata niya. You're still here? Bakit hindi ka pa umaalis? Napaangat ang mata ko sa kanya. He smirked at me na para bang diring-diri siya sa akin. Tristan, please. Pag-usapan natin to. Hindi ko maintindihan kung bakit ka galit na galit sa akin. Pakiusap ko sa kanya, pero lalo tong nagalit tanda ng pamumula niya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang pangako. Mahigpit ang hawak niya, kaya napaigik ako sa sakit. Hindi mo alam? Hindi mo alam kung bakit? Tanong niya, so I shook my head. Habalya niya akong binitawan at saka may kinuha sa drawer. This! Hindi mo alam to? He screamed as he threw the photos in my face. Pinulot ko yun isa-isa at halos mapangangako na makita ko malinaw na yon. It was me and Alan, lying in bed, sleeping, magkayakap, naked. Umiling ako, saka ko inisa-isa ang mga larawan. Iisa lang naman ang itsura namin, although sa ibang-ibang anggulo to kinuha. This is not true! Hindi totoo yan, Tristan! Maniwala ka! Wala akong alam dyan! Binalot ko ang katawan ko ng kumot at kahit hirap akong gumalaw, ay lumapit ako kay Tristan. Don't you dare touch me! Sabi niya nang akma ko siyang yakapin. Please, makinig ka naman sa akin. Nawalan ako ng malay sa bar. Tapos pagising ko kinabukasan, nandyan ako pero wala akong katabi. Maniwala ka sa akin, love. Liar? Gaano katagal mo na ako nilolo ko? Akala ko iba ka? Pero nagkamali ako. You are the worst lot that I have ever known. Hindi ka na kontento sa akin? Bakit? Kulang pa ba ako't kailangan mo pag lumandi kay Allen? Halos magdugo ang puso ko sa mga naririnig ko mula kay Tristan. His words are cutting my heart into pieces. Hindi ko akalain na sa ganito kami hahantong. Ang ganito ang tingin niya sa akin. Maniwala ka sa akin, please. Pahina na ng pahina ang boses ko, saka ko lumuhod sa harap niya. Aalis ako. I'm giving you an hour to leave my place. Kung hindi, kakalad ka rin kita palabas. Naintindihan mo? Banta niya sa akin. Tristan, huwag naman ganito. Maawa ka naman sa akin. Hinagisan niya ako ng ilang libong pera sa mukha. Consider that as my payment sa paggamit ko sa katawan mo. I enjoyed it. Not until today na alam kong nahawakan ka na ng iba. Tristan, makinig ka naman sa akin. Pagmamakaawa ko, but he didn't listen. Tanging pagsara ng pinto ang narinig ko, and all that I can do is cry my heart out. Nagbihis na ako na mapagod ako sa pag-iyak. Naramdaman ko ang pagsakit ng puson ko, kaya naman hinimas kong impis ko pang tiyan. Please hang on, anak. Tayong dalawa na lang. Bulong ko dito na para bang maririnig niya ako. I charged my phone at na magkaroon to ng karga ay tinawagan ko si Luke. Agad naman tong sumagot at sinabing pupuntahan ako sa kondo. Mahigpit kong pinagbili na wag ipaalam kay Tristan ang pagpunta niya dito. Wala akong dinalang gamit kung hindi ang tagang sa akin lang dahil halos lahat naman ibigay ni Tristan. Nilagpasan ko ang nagkalat na pera sa sahig dahil hindi ko kukunin yon. Hinubad ko ang lahat ng alahas na binigay niya at iniwan ko yun sa harap ng vanity mirror. Napatingin ako sa salamin at saka ko napaiyak ulit. Galit ako. Galit na galit ako. Ano nangyari? Gulat na sabi ni Luke na makita ako. Pinigilan kong umiyak at saka kami naglakad pamunta sa elevator. Ma'am? Sabi niya, kaya napatingin ako sa kanya. Agad akong binuhat ni Luke at doon ko nalang naramdaman ang pananakit ng puson ko. Luke, ang anak ko. Iligtas mong anak ko, please. Hysterical kong sigaw hanggang sa wala na akong makita kung hindi ang kadiliman. Nagising ako sa isang kwarto at alam kong ospital yon. I saw Luke talking to the doctor, kaya naman tinawag ko siya at agad siyang lumapit sa akin. Ang baby ko? Tanong ko kay Luke and I saw how his reaction changed. Luke! Pinilit kong lakasan ang boses ko kahit nangihina ako. Wala na po ang baby, ma'am. Hindi po niya kinaya.
Pakiramdam ko nagdilim ang paningin ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala pero hindi ko magawa. Kasalanan to ni Tristan. Kasalanan niya to. Pinatay niya ang sarili niyang anak. Halata ang galit sa mukha ni Luke na marinig niyang nangyari sa akin. Mula sa bar, sa hotel, hanggang sa kondo ni Tristan. Magsampa ka na kaso. Titistigo ako. Matigas na sabi niya pero umiling ako. Gusto ko na lang ng tahimik na buhay, Luke. Wala nang anak ko. Wala na ring dahilan para lumaban pa ako. Pinatay na kami pareho ni Tristan. Sabi ko dito. Napag-alaman namin ni Luke sa doktor na may nakitang trace ng drugs sa dugo ko. Ang hula ko, hinalo yun sa inumin ko na gabing mawalan ako ng malay sa bar. Isa yun sa dahilan ng pagkawala ng baby ko. Idagdag pa ang physical abuse na dinanas ko. Nagpagawa si Luke ng report tungkol dito dahil gusto talaga niya magsampa ako ng kaso. Pero tumanggi ako at iginalang naman niya yun. Pagkalabas ko sa ospital makalipas ang 3 araw, ay inihatid ako ni Luke sa probinsya. Wala siyang sinabi kay nanay tungkol sa nangyari. Sinabi ko na lang na naghiwalay na kami ni Tristan. Iginalang nila ang pananahimik ko at ipinagpasalamat ko yon. Pinilit ko magpakatatag kahit pa sa loob ay nagdurugo ang puso ko. Sinarili ko ang lungkot at sakit hanggang sa nagkaroon na ako ng breakdown. That was the time na dumating si Papa at binago ang buhay ko. Pinagamot niya ako at ang tanging alam lang nila ay sobrang nasaktan ako sa paghihiwalay namin ni Tristan. Nasa Milan na ako when Luke investigated the incident at doon namin nalaman ang lahat ng mga taong involved sa nangyari. Inipon ko ang lahat ng galit kasama mga impormasyon na hawak ni Luke at nangako na balang araw babalikan ko silang lahat. Sinira nila ako kay Tristan. Namatay ang anak ko nang dahil sa kanila. Days before my flight, ay tinawagan ko si Luke at sinabing babalik na ako ng Pilipinas. He was happy for me at sinabing hihintayin niya ako. Pinadalhan ko siya ng malaking halaga ng pera noong ikasal siya last year. Hindi ko nakalimutan ang utang na loob ko sa kanya. Ma'am, ang laki naman ito. Hindi po ate namin kayang tanggapin. Tanggi niya na makausap ko sila mag-asawa through video call. Ano ka ba, Luke? Wala lang yan sa lahat ng naitulong mo sa akin. Kakailanganin niyo yan para makapagsimula kayo ni Dayan. Saway ko dito. Nagkwentuhan pa kami hanggang sa magpaalam ng bagong kasal sa akin. I'm happy for Luke. He deserves to be. Na ibinigay niya lahat sa akin ng impormasyong kailangan ko. At hindi na ako makapaghintay na makita silang lahat sa harap ko. Ang mga taong may utang sa akin ay sisingilin ko na may kasamang interes. Napahinga ako na malalim. Ilang araw na lang ay nasa Pilipinas na ako. Kasama kong uuwi si Rachel, si Jeric at si Kuya Jacob. May nabili ng townhouse si Jeric sa Pilipinas habang nandito pa kami sa Milan. Pinaasikaso ko yun kay Luke habang wala pa kami at siya na rin ang kumontak ng mga kasambahay para sa amin. I kissed Papa and Granny goodbye bago kami tumulak sa airport. Naiyak pa si Granny kaya binuro ko to na ideya nila to kaya wag silang umiyak. Nandoon din si Nanay, Amber at Hans. Mag-iingat ka doon, sabi ni Nanay. Opo, Nay. Sabi ko na lang. Wala siyang ideya sa mga plano ko dahil alam kong hindi siya papayag. After that long 16-hour flight, nakarating din kami sa Manila. Sinundo kami ng driver whom looked hard at syempre, kasama din siya sa pagsundo. Niyakap niya ako agad at ganun din naman ako sa kanya. I introduced him to Kuya Jacob and they both shook each other hand. Nakaready na bang lahat, Shell, for tomorrow? Tanong ko dito habang bumabiyahe kami pa uwi sa townhouse. Yes, Denise. Naghanda pa sila ng party bukas ng gabi para sa inyo ni Kuya. Napangiti ako. Let the games begin. Tristan POV. I was sitting in my office this afternoon dahil kakatapos lang ng meeting namin ni Audrey para sa gaganaping party mamaya. Darating ang kasosyo ng Bella International, ang Dolcezza Fashion, which is a big name in the fashion industry in Milan. Naging mas malakas ang Bella International nang pumasok ang Dolcezza Fashion. Kaya naman,
Pumayag ng board ng Bella Philippines na papasukin din ng Dulcesa sa kumpanya namin. The door opened at nilawanuan si Patrick. He smiled at me and I smiled back even though pareho kami ng mabigat na pinagdaanan. How did it go? He asked na makaupo siya sa couch, so I followed him there and sat in front of him. It's settled. Everything's ready for tomorrow's event. That's good. I can't wait to meet our partner. Malaki may tutulong nila para lalong lumakas ang Bella Philippines. Patrick said, and I totally agree. Nasaan yung tatlo? Mag-isa ka yata? It was funny kasi kulang kami ngayon at bihira mangyari yon. May love life na yung tatlo, Monty Falcon. Hayaan mo na. At least sila man lang maging masaya. He sounded bitter, though and I felt that way too. Paano nga bang pakiramdam na maging masaya? Honestly, after 3 years, hindi ko na ata naramdaman yon. I smiled and I looked at Patrick. You can always choose to be happy, De Vera. I mean, magkaiba naman ang kaso natin. Pwede ka magmahal ulit. We have been telling that to him for years, pero tagang ayaw daw niya magmahal. Kung hindi daw sila pinalad na magkasama ni Blanca this time, maybe in the next lifetime daw. And I honestly feel the same way too. Kung hindi ko na makikita si Denise, hindi ko na rin kaya magmahal dahil tinangay niyang puso ko nang mawala siya. Wala pa rin bang update si Jeric? Patrick asked, so I shook my head. Humihina na ata si Jeric, bro. I tried to joke about it, pero deep inside, masakit na hindi ko man lang alam kung nasan ba talaga siya. Mahirap tagang hanapin ng ayaw magpakita. Patrick sighed. At alam ko na nahihirapan din siya sa sitwasyon ko. Maybe she hates me that much, kaya ni Anino ko ayaw niya makita. My heart ached as I said those words. Inaamin ko na nagpadalos-dalos ako. I'm a monster. Sinaktan ko babaeng kay tagal kong inasam na mapa sa akin. I threw forwards at her that I know she doesn't deserve and it's killing me. Mas gusto ko na nga atang mamatay na lang kung hindi ko na siya makikita. If she is already happy with someone else, matatanggap ko. All I want is to talk to her and ask for forgiveness for all the pain that I have caused her. Nagpaalam na si Patrick after some time, ay naiwan naman ako dito sa opisina ko. I glanced at Denise's photos in my table and I can't help myself but to stare at her beautiful face. And it came back. Everything that happened after flight comes back to me every time I stare at her. Para tong sumpa na pabalik-balik sa isip ko. Maybe that is her curse upon me, na habang buhay kong dadalhin sa konsensya ko ang mga ginawa ko sa kanya nung araw na yon. After doing those hideous things and throwing those hurtful words to Denise, ay umalis ako. Kailangan kong umalis dahil baka mapatay ko siya sa tindi ng galit ko. Pinaalis ko siya dahil yon ang pinakamagandang paraan para hindi ko na ulit siya masaktan. When I came back that night, wala na siya. She left everything including the money that I threw in her face. Tanging mga gamit lang na sa kanya talaga galing ang kinuha niya. Nakaramdam ako ng galit sa sarili ko. I know I was too harsh on her, pero masisisi niya ba ako? Minahal ko siya ng higit pa sa buhay ko, pero nagawa pa rin niya akong saktan at lokohin. Damn that Allen. Ayon sa mga tauhan ko, ay wala daw to sa kanila, kaya lalo ko nagalit thinking na umalis na silang dalawa ni Denise. Alak ang naging takbuhan ko noong mga panahong yon. Kailangan ko mamanhid. Kailangan ko malasing dahil kung hindi ako makakatulog kakaisip kung ano ang ginagawa ngayon nila Denise at Allen. Is he giving her pleasure? Does she moan his name the way she does when she's with me? I'm really going to get crazy. Hanggang isang umaga, sumugod si Allen sa opisina ko while I was having a meeting with my friends. Sir, bawal po kayong pumasok. I heard my secretary at the door pero wala siyang nagawa kay Allen. What the? Iritang sabi ni Damon, kaya siya tumayo para salubungin si Allen. Hindi ka ang kailangan ko. Huwag kang makialam. I can tell that he is angry as he points a finger on Damon. Tristan, nasaan si Denise? Ang lakas naman ng loobong sumugod dito. Napatayo na rin si Daryl at saka binunot ang baril niya. Baka gusto mong dito palang patayin na kita.
He pointed the gun at Allen, kaya naalarma naman si Patrick. Stop that, Valencia! Nilapitan niya si Darrell at binaba ang baril nito. Hindi naman to pumalag kay Patrick. Sige, patayin niyo ako. Ganyan din bang ginawa ng kaibigan niyo kay Denise? I don't know, but when I heard her name, napatayo ako bigla. Bakit mo hahanapin si Denise? Magkasama kayo the whole time, right? Ano to? Ginagago niyo na naman ba ako? Lumapit to sa akin at maangas akong hinarap. Hindi ko kasama si Denise. Ano bang pinagsasabi mo? Nagsama na kayo, hindi ba? Nasaan siya? Nakaramdam ako ng kaba sa mga salitang binitawan ni Allen. Teka, naguguluhan ako. Awat ni Jonah sa amin at pinaglayo kami ni Allen. Pag-usapan natin to na mahinahon. He added. Uulitin ko, Tristan. Nasaan si Denise? Tumawag ang nanay niya 2 weeks ago at nag-aalala sila dahil hindi nila makontak si Denise. Pag-uwi ko galing sa US, pinuntahan ko si Denise sa unit niyo. Pero ang sabi doon matagal nang hindi umuwi si Denise at wala din siya dito sa kumpanya. Don't give me that crap, Allen. Kaya ko nga siya pinalayas dahil nahuli kong katarantaduhang ginawa niyo pag wala ako. Sigaw ko dito. Kumunot naman ang noo ni Allen. Anong katarantaduhan? Natawa ako sa patch deny niya. Saka ako nagpunta sa drawer at kinuha mga larawan nila. Mabuti pala at hindi ko pa to tinatapon. Inabot ko to sa kanya at nanlaki ang mga mata niya sa nakita niya. Hindi ako yan. Saan nanggaling yan? Nanggagalaiti si Allen sa galit at halos mapunit ang mga larawan sa kamay niya. 2 weeks ago, nasa party kayo sa isang bar at yan ang ginawa niyo. Bulyaw ko dito. Gusto ko na sana siyang sapakin kung hindi lang nakaharang si Damon. Hindi ako yan. Nasa US ako ng 2 linggo at kakauwi ko lang kahapon. Paano magiging ako yan? Nagkatinginan ang mga kaibigan ko. Ako man ay biglang naguluhan. Kung hindi ikaw yan, sino yan? Kakambal mo? Tanong ni Jonas. This is a setup. Nakakuyom ang kamay ni Allen, saka kinuha ang phone niya at may kinalikot doon. Pinakita niya ang mga post niya at totoong nasa US nga to. He even had a selfie sa labas sa Madison Square Garden on the same day of the party. Bro, mukhang setup nga to. Ani Darrell. May tinawagan si Patrick and moments after pumasok si Zen, ang computer at graphic artist namin. Pinakita agad ni Patrick ang pictures at ang sinabi niya ay nagpatigil sa mundo ko. These are edited, sir. Halata naman pong pinalitan yung mukha nila. Are you sure? Tanong ni Patrick and Zen nodded. Halata naman, sir eh. Hindi pa po gaanong sanay ang may gawa niyan. Hindi pa ako pwede magkamali. He confirmed. Keep your mouth shut. Utos ni Patrick at tumango lang naman si Zen. Tumayo si Allen at hinarap muli ako. Sinaktan mo ba siya? Nag-uusig na tanong niya sa akin and I swear to God, gusto ko nang patayin ang sarili ko sa nagawa ko kay Denise. Hindi ko siya pinakinggan sa paliwanag niya. Ang gago ko. I'm a monster. Uulitin ko. Sinaktan mo ba siya? I nodded at hindi nagpigil ang mga kaibigan ko ang galit ni Allen. Tinanggap ko lang naman ang lahat ng suntok niya. Hindi ako lumaban dahil kung tutuusin, kulang pa to sa lahat ng nagawa ko. Papatayin kita. Dapat hindi ko pinagkatiwala sa'yo si Denise. Mahal na mahal ka niyang, gago ka. Pinaglaban ka niya sa akin pero ito lang palang gagawin mo. Napaiyak ako sa isang sulok habang pigil-pigil na nila si Allen at inilabas sa opisina ko. I even heard Patrick saying that hahanapin niya si Denise. My heart ached. I wanted to kill myself. Kinabukasan, pinuntahan ko agad ang nanay niya sa probinsya, pero wala na daw to doon. Mukhang lumayo na talaga si Denise kasamang pamilya niya. I tried to find her, pero 3 taon na, wala pa rin kaming balita. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Keep safe, everyone!